Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tayo with evidence na ko po. Parang question ni Senator Coco Pimentel, itong unprogrammed appropriation, billions talaga ang na-add sa 2024 national budget mga kabibig, 450 billion. At kahapon lamang ay pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ang Kongreso pala ang nagdagdag ng 450 billion budget para sa next year ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Coco Pimentel, ito ay unconstitutional. In short, nagpasingit lang ang Kongreso for whatever reason kahit bawal. Bawal pala yon mga kabibig. Bakit hinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na gaguhin siya ng Kongreso? Kaya nga sabi ni Senator Pimentel, kung pwede i-veto ito muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala maski veto, kundi agad-agad pinirmahan niya. Ano kaya ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos? Lutuin tayo ng ating sariling mantika para pabanguhin ang pangalan ni Martin Romualdez? Take note, nagsimula na nagpabango si Martin Romualdez, meron daw pera nakalaan para sa mahihirap. Ay, confidence si Martin Romualdez na siya yata ang magbibigay. In short, nagpasingit talaga ang Kongreso. I don't know kung ano ang kanilang rason. Alam niyo naman kung sino ang House Speaker na nakaupo doon. So ito ba ay itatago natin sa tawag na ayuda para lang pabanguhin ang pangalan ni Tambaloslos? Naku po mga kabibig, panoorin natin ang pag-explain ni Senator Coco Pimentel tungkol sa unprogrammed appropriations, na baka ito ang magiging rason para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Baka ito na ang katapusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sometimes hindi natin maintindihan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba ayaw sa confidential funds ni VP Sara Duterte, question. Tapos nawala ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero ang Kongreso agad-agad nagpasingit, nag-add ng 450 billion sa national budget sa 2024. Panoorin nyo ang video ito. Lump sum. So ina-itemize. So pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that ang aking position is merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So maski na disagree ang mga mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang-ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sang-ayon ang mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sige, ma'am, may nabito ba dun sa Walang direct veto. Most of it are conditional and general observations. Ang general observations po, parang may mga konting comments lang on how to implement the budget. Ang conditional implementation naman po is, usually there are special provisions and general provisions kasi nakasulat doon that subject to implementing rules and regulations or guidelines to be issued by respective departments. So yun, kiniklear lang po namin yon doon sa veto message. And then yung iba po, some kasi of the special and general provisions are reiteration of laws, existing laws. So
sinasabi lang din namin that this is already a reiteration. So, ganun lang po. So mas mag-stand talaga siya yung budget? Yes. We're happy also that upon browsing the budget, in general pa lang, because we haven't gone through it, consistent naman siya dun sa priority programs and project natin. On the 8-point socio-economic agenda, medium-term fiscal framework, education will still be the highest, and then How much? Like how much? 900 more or less, and then 800 yata yung infrastructure, of course, build better more, and then the SWD will still be there to provide social protection, defense, Department of Agriculture still in the top 10. So yan po, it's still consistent, and we're happy with that. Ang instructions lang po ng Pangulo is that for agencies to spend it. Sabi niya, spend. Because I think we saw naman during the second quarter, di ba, nung hindi masyado gumastos ang national government, nag-contribute to the GDP growth rate natin, bumaba. Tapos nung nag-catch-up plan po tayo, tumaas naman, bumawi. So I think we know the formula on the part of national government. Yun, so we'll spend the money. Kung sa spending, yung 2023, nasa na tayo doon? We've released almost 98%, and then the disbursement mga 80%, almost 80%. So nakakahabol naman. And in any case naman po, yung gaan natin for 2023, just like this year, 2 years naman ang validity yan. Tama ba? 9% daw ng GAA is pupunta sa ayuda, 500 billion? Like half trillion? More or less. Because we will still continue to provide cash assistance. Ito ba yung pinakamalaking cash assistance na... I think it's still DSWD. We have the 4 Ps, yung AIX, and then yung bago po nating project ngayon, yung walang gutom. So, yun po. Kung pero yung allocation ng 500 billion ayuda, ito ba yung sinasabi na biggest na sa mga gaan na nagdaan? I think because the budget itself increased by 9.5%. So, tumaas po siya. Actually, yung sinasabi ni Pangulo na ayaw nating magbigay ng utang sa mga bata. Paano siya na-reflect dun sa 2024 budget? If you will notice po, siguro makikita niyo yan sa medium-term fiscal framework. Yung medium-term fiscal framework natin, we came from a very high deficit. Ibig sabihin po ng deficit, hindi kaya ng revenues natin. So umuutang tayo. That's more than 7% during the pandemic. So sa medium-term fiscal framework natin, what we did is pababa po yan ng pababa. By 2028 po, hopefully po, makabalik po siya sa 3%. So I guess, if we follow that, lumiliit. I mean, kailangan pa rin po natin umutang, pero lumiliit. And yung utang po, ang importante, nagagamit natin sa mga productive use. Kaya nag-define natin sa 2024, how much yung kailangan natin utangin para ma-suffice? 2024, more than trillion. I'll have to check. But our deficit for 2024 will be a little over 5%. From 6.1 this year. Dapat. So yun na nga mga kabibig, napanood nyo na ang explanation ni Senator Coco Pimentel at meron ding isang interview kung saan in-explain din na tagapagsalita tungkol sa 2024 national budget. Pero hindi rin ito hahayaan ni Senator Pimentel na hindi sasagutin ng Kongreso kung bakit napasingit nila ang 450 billion. Sabi ng mga ilang netizen, kapag gusto mong mapunta sa iyo ang suporta ng LGU, mamudmud ka ng ayuda from Martin Romualdez strategy. Don't ask, baka ipatawag tayo sa House of Congress. Might summon and i-detain tayo. Not sure, pero parang sinabi ni Senator Coco Pimentel na idagdag ang 450 billion ang program budget after BICAM. Susmeo, argumento raw ng Kamara. Hindi raw appropriation yon. Ipinapaliwanag ni Senator Coco Pimentel na may program, contingency, at unprogram.
at siya lang ang nakakita nito. Hindi naman ibig sabihin pa-epal itong si Senator Coco Pimentel, pero nakita niya pera ito ng sambayanang Pilipino at dapat talagang mag-explain si Pangulong Bongbong Marcos bakit hinayaan niyang isingit ito ng Kamara itong 450 billion. Or wala bang alam si Pangulong Bongbong Marcos na naisingit ito ng Kamara? Baka lang si Romualdez ang may alam at pinaikot-ikot ni Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos. Let's see kung ano ang mangyayari. Thank you, Senator Pimentel, for speaking up. Now, we need other Filipino-loving senators to elevate the matter with HOR and to get the bottom of this corruption, mga kabibig. So, mga interpretasyon ng ating mga kabibig or mga maraming netizen na ito ay secret pero open secret na korupsyon na nangyari ngayon sa Kongreso. Naku mga bibig, ano ang iyong komento, argumento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ito na ba ang way o ito na ba ang katapusan ng Marcos? Ito na ba ang magiging rason para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos dahil lang sa unprogrammed fund ng 450 billion na naisingit ng Kongreso? Comment below.